Karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak ang isang... Hello mga ka-idol! So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nitong kanta ay yung Karaniwang Tao by Joey Ayala. So i-correct ko na lang ako dyan sa Joey or Joe ba yan? So i-correct ko na lang ako dyan, no? So itong kanta pala natin mga ka-idol ay request ng isa nating idol, no? So ito na yung request mga idol, no? So pagpasensyaan mo na kung medyo natagalan kasi nahirapan tayo kabisaduhin yung lyrics niya. So ito na yun, sana na magustuhan mo, no? So itong kanta na to pala is reggae, no? Reggae pala yung tunog nung tugtog nito. So kaya reggae din yung ituturo natin, no? So dito muna tayo sa reggae pattern. So yung reggae pattern natin is yung lagi ko lang itinuturo, no? Yung magbe-bass kayo, nakasama yung string. Okay, so ganito siya. Okay, ganyan. Tapos i-strumin nyo pababa. Tap sa string, i-strum ulit pababa. Okay? So ganun yung ano natin, strumming pattern. So magiging dalawang klase pala, no? Yung reggae pattern. So isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern na yan pag may open close parenthesis yung chord. Sorry, nakalimutan kong sabihin. Okay? Isang beses nyo lang gagawin yung reggae pattern pag nasa loob ng open close parenthesis. Okay? So sample, ganito siya pag nasa loob ng open close parenthesis yung chords, ganito lang. Lilipat kaagad. Okay? Pag nasa loob ng open close parenthesis. Pag wala naman, walang open close parenthesis yung chords, dalawang beses nyo nang gagawin. Okay? So 2 times nyo nang gagawin yung reggae. So ganito siya kapag wala ng open close parenthesis yung chords. Bass, down, top, down, isa pa. Tsaka na kayo lilipat. Okay? So ganun yung reggae pattern natin, no? Kasi halos ganun yung sa kanta na original niya. So ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So yung whole verse niya rito, kung mapapansin nyo dyan, is nasa loob na ng open close parenthesis yung ibang chords, no? So yung chords dyan is G. So yung G, nasa loob ng open close parenthesis, no? So yung G, 3rd fret, ibabar nyo sa 4th, 3rd string, sa 5th fret, 5th string, tsaka 4th string. Ayan yung G. Sunod is D na may open close parenthesis din. So yung D sa 5th fret nakabar. 1, 2, 3, 4, 5. And sa 5th fret. Sa 7th fret naman ay 2nd string, 3rd, tsaka 4th. Okay, so ganito kasi ako mag-ipit eh. Ayan, D. Tapos pupunta kayo ng A. Okay, so yung A wala na siyang open close parenthesis, no? So yung A sa 5th fret pa rin siya nakabar. Dito naman sa 6th fret ay 3rd string. Sa 7th fret ay 5th tsaka 4th string. Okay, A. Okay, yung tatlong chords na yan, 2 times nyo munang gagawin. Okay, pag nagawa nyo sila ng 2 times, babalik lang kayo ng G na may open close parenthesis, D na may open close parenthesis, tapos G ulit na may open close parenthesis, tapos D na may open close parenthesis ulit. Ayan. Pagkatapos nyan, babalik lang kayo ng G na may open close parenthesis pa rin, D nasa loob pa rin ng open close parenthesis, tapos A na wala ng open close parenthesis. Ayan. So hiniwa-hiwalay ko yung mga chords na yun mga ka-idol, no? Yung GD, GD na yan para hindi kayo malito ng paglipat-lipat. Okay? So yung lahat, okay? Lahat ng chords na yan, dalawang beses nyo gagawin. Ulitin ko, lahat ng chords, dalawang beses nyong gagawin. Okay? So, sasampulan ko para at least mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin, no? So, ganito naman siya kapag tinugtugan. Ako po'y karaniwang tao lamang, tayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwan buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Ulitin nyo lang ulit lahat ng chords. Okay, ulitin nyo lang ulit, babalik lang ulit kayo sa una. Di ko kabisado yung siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta walang kapalit, dapat ingatan ko lang, sira sino ang kawawa. Tapos chorus. Okay, chorus na. Karaniwang tao
tayo, saan ka tatakbo? So, papasok na yung chorus na yun. Now, so ngayon, proceed naman tayo sa kanyang chorus. So, yung chorus niya naman dito mga ka-idol is B minor na. Okay? So, yung B minor dito natin kukunin sa 7th fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7th fret, ibabar nyo. 8, 9. Sa 9th fret ay 5th string tsaka 4th string lang. Ayan yung B minor na gagamitin natin. So, take note mga ka-idol, nasa loob pala ng open close parenthesis lahat ng chords ng chorus, no? So, buti nakita ko. Ayan, B minor. Tapos, pumunta kayo ng A. So, naturo na natin niya kanina yung A, no? Kaya hindi na natin iisa-isa yung mga naturo na A, D, tapos A ulit. Okay? Yung apat na chords na yan, okay, yung apat na chords, 3 times yung gagawin. Okay, pag nagawa nyo sila ng 3 times, babalik lang kayo ng B minor, A, B minor, A, D, A. Okay, ayan yung kanyang chords ng chorus, no? So, ganito naman siya kantahan sa chorus para at least mas maintindihan nyo kung paano siya tugtugin. So, ganito naman siya. Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak ang isang mundo, karaniwang tao, anong magagawa upang batayan ang kalikasan? Tapos babalik na naman ulit kayo sa kanyang mga verse. Na 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 na, la 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 la. So ganun, babalik ulit kayo doon sa kanyang mga verse. Okay? So ayun lang, ganun lang naman siya kadali tugtugin. Sa nag-request nito, ito na yung request mo, idol, no? Pagpasensyahan mo lang kung medyo natagalan tayo. Pero sana nagustuhan mo at syempre good luck sa bago yung matututunan.